Sir, more siguro. Ano to? More than 50 houses and institution. Kung may simbahan. Pa kami rito eh. So, malaking bagay yun. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari dyan. Nanda. Ready Magawag ang kage. Tayo. Sir, anong project dito? Kwento mo na ko. Sige, unang-una on behalf of the President, magpapasalamat tayo kay Yorme at sa buong gobyerno ng City. Kasi alam mo naman, ang kabilin-biliran ni Pangulo, bilisan lahat ng mga project. And itong project na to, itong segment na to, mula Solis hanggang Bloomington, kahit na mahigit 1 kilometro lang to, 2 taon itong hindi gumalaw. Na-award yung kontrata dun sa Indonesian Consortium noong 2023 na. Ngayon lang ito nagsimulang gumalaw under the leadership of Yorme. At gusto ko lang talagang ulitin yung pasasalamat ng buong national government, lalo na ng Pangulo natin kay Yorme at sa buong team na. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dito sa Antipolo State, which is a critical part of the project. The next day, in one day, nakuha na natin kagad yung loan from Yorme. Immediately, wala pang 24 hours, nakuha na natin. Kaya, doon mo makikita talaga na kapag nagtulungan ang national government, local government, umaandar ang mga proyekto ng mabilis. And yun ang kailangan natin gawin. So, Yorme, thank you very much sa buong team. Galing sa Pangulo natin mismo yan. At ang kampante tayo ngayon, na finally, aandar na to at bibilis na yung proyekto. So yun, tuloy-tuloy tayo dito. Nandito tayo ngayon kasi magsisimula na yung clearing natin ng Antipolo Street. And dahil sa tulong ng ating mga engineer, nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan, masisave na natin yan. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay mo. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin with Yorme, yung suggestion ni Yorme, nahanap na ng solusyon ng mga engineer natin na hindi na kailangan na natin tapyasin yung mga bahay at yung mga iba't iba pang structure dito. So, napakalaking kadalian para sa ating local government units kasi hindi na tayo kukuha ng mas malaking right-of-way. So, Yorme, thank you very much. Thank you. Sa amin naman, on behalf of the people of Manila, we are grateful to the President na mai-implement na yung project. Natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Vince that lahat ng proyekto na makabubuti lalo na sa ating mga kababayan, the city government will support it 101%. In fact, totoo po yung sinabi ni Sec Vince noong minitila kami at ng buong team niya. Sabi ko, subukan niyo naman yung bagong gobyerno ng Maynila because it's been there has been a delay 2 years for 2 years. No one is moving here, but we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapa-barangay, mapa-community, the city interpose no objection to the project. Second, natutuwa rin kami kay Secretary Vince, imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school,
through some engineering and reconsideration of the secretary, no, malaking portion na hindi na po magigiba. Lalo na to mga kapitbahay namin dito sa Old Antipolo. Third, the street starting today will direct permanent yung through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Fourth, tuwa kami kasi madadagdagan ang aming floodway. Madodouble up. Walang tosgas ang Maynila. Nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunugapog at maganda ang daloy ng tubig baha from Blumentritt, Santa Cruz, and Tondo area. So we're very grateful, and the least thing that we can say is to support and grateful to the President and to Secretary Vince Dizon and the entire DOTR family. Thank you. Thank you, The 2 years delay was due to what, and how is it going to affect the overall progress of the project? Well, as usual, no, yung delay right of way issue, no. Pero more than the right of way, I think ang lesson na natutunan natin dito is kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ang national sa lokal at kung ang lokal ay hindi din ganun ka-responsive, talagang madidelay at madidelay ang mga proyekto. Pero kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local maayos at transparent at nag-uusap lagi, nakita nyo naman, napakabilis ng galaw dito sa Maynila dahil sa leadership ni Yorme, no? At dahil din pinagbilin talaga ni Pangulo na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin, kasi at the end of the day naman sama-sama talaga tayo dito, hindi to dapat nagkakanya-kanya. So yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na at kausap natin kanina ni Yorme yung mga contractor, tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila ngayon. So right-of-way budget, that has been the problem of the past. If you can give us a general figure of how much budget natin for ROW, and if that has been affected by the 100 billion budget cut in 2025. Definitely na-affect, no? Definitely na-affect ang right-of-way acquisition. Pero ang naging blessing na lang natin, dahil nga sa mga delay na nangyari nung nakaraan, 23, 24, merong mga pondo na awa ng Diyos hindi pa na ibalik sa treasury. No, nandun pa rin yung pondong yon at yon ang minadali nating gamitin, no? At in fact, kasama doon yung mga gagamitin nating mga budget dito sa Maynila. No, so pero ang kagandahan naman para sa 2026, talagang nag-commit ang Pangulo na talagang ipaglalaban niya ang budget ng national government, no, na hindi na siya papayag na merong maibawas lalo na sa mga critical na project tulad nitong North-South Commuter. So, tingin ko tuloy-tuloy na tayo dahil nga sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag na na maulit pa yung nangyari nitong 2025. Gaano ka-critical itong segment na to? Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na tuloy-tuloy na yan papuntang Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Yun ang critical na portion talaga. At tingin ko, kung magawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, madali na nating ding ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Parañaque, sa Muntinlupa, etc. No? Tuloy-tuloy na tayo hanggang Calamba. Ibig sabihin, if you can finish this hanggang Blumentritt, okay na, may access point ka na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari dyan. It sounds like 2020. No? Hindi naman. Hindi naman. Huwag na kayo mangintrigan ganyan. Huwag ang politika dito. You have to be reminded that Manila is Pinakamasikip the host of the train. Oo. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka diyan konti, tutuban na yan.
It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited, no? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutuba na yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited, no? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause delay. But for the meantime, I am at least I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing, na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Di ba that's good news? Isang nakatagal dahil nga we wanted na mas konti yung patatama. Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Vince, it's not because nandito siya dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na panipis pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laking, pag tinignan niyo yan, ang haba niyan hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised, but with the effort of DOTR, happy naman kami. O di, pag pumunta ako sa bahay-bahay dyan, matulog na kayo ng mahimbing. Walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involve ang community at sila ay nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think you will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nitoong aming relays or train system sa Manila. Blumentritt Station kayo meron? Nadaan lang to? Hindi, dalawa. Kaya nga maganda para sa community. Solis and Blumentritt po. Dalawang stasyon to. Sir, budget Critical yan. Do you have any appeals to Congress as far as maybe preserving the critical project? Hindi, I think klarong-klaro ang apigan ng ating Pangulo nung SONA. Sinabi niya, kung kailangan niyang ibalik ang budget, dahil kung hindi tutugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin, kasama na doon itong NSCR natin, na alam natin, ito talaga magbibigay ng long-term na relief sa transportation, yung ginahawang pangmatagalan na. Kaya tingin ko ipaglalaban talaga ng ating Pangulo ito. And tingin ko naman very clear yung mensahe niya. At ulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating Kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Pangulo. Alright. Sir, point to point, saan mag-i-start sa yung linya? Yung buong linya. Hindi, ito mula Clark ito hanggang Calamba. Yun. Napakalayo nito. 190 kilometers ito. Gusto mo sumakay ng airport sa Clark? Oo. Ito, wala exaggeration ha. In a good day, the people of Manila, Sa Manila ako. I just ride Solis Station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan sa loob mismo ng airport ng Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute ride. Siguro Manila to Clark. Less than 1 hour. Less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen a Clark Airport o si Secretary Vince ang gumawa nun. But you should see the most beautiful airport I've seen in the country.
Oh, yung Clark. So, magbe-benepisyo talaga kami. Oo. That is from time to time. But on a daily basis, mapapakinabangan to ng mga taga Maynila. Yung ease of transport. O, kasi may access na kami. In the coming future, our children will have a better transport system. Yun naman yung amin.